Pals! Welcome na naman nga sa panibagong araw ng buhay ko! Aling ngayong araw nga, umalis ako at kasama ko ang aking asawa at magtatrabaho nga muna kami. Alam nyo naman, talaga namang mayat maya ang pa-cravings at pa-cellphone ng nanay na ito. Kailangan yumaman para hindi lumubog ang kumpanya. Hala! Para sa mga taong nakakamiss kay Judith, yes po, tuloy pa rin naman ang ating pa-Judith. Tuloy pa rin ang aking racket, paminsan-minsan dahil hindi naman nga mayat maya minabili ng cellphone. At syempre, nag-iingat din ako ng aking pagre-releasan. Pero basta may good payer na kumuha sa akin, talaga namang hindi ko pinapalagpas at kinukuha ko agad ang order niya. Machika ko nga lang sa inyo, sa ilang buwan nating pagtitinda, sa ilang buwan kong paggamit ng credit card. Diba, ang lagi kong sinasabi sa inyo, alagaan natin ang tiwala ng mga nagpapahiram sa atin. At ganun nga ang ginawa ko sa bangko, talaga namang inalagaan ko, binabayaran ko ang monthly dues ko. Kahit may mga taong nade-delay sa akin, ginagawan ko ng paraan na mapunan yung mga delay nila. Kaya minsan, kahit nagkakanda-stress na ako, hindi ko hinahayaan na magkaroon ako ng delay sa aking credit card. At ngayon, kaya makakapag-release ako ng iPhone 16 kahit napakamahal ng cellphone na ito dahil yes po, tumaas na ang aking credit limit. Aba naman! Pero kung ang credit card ko ay yung dating credit limit na maliit lamang ay hindi ko kayang mag-release nito dahil masasagad agad ako, hindi ako makakatanggap ng ibang order. Dahil sabi ko sa inyo, kaya hindi ako nag-release ng mga high-end unit dahil yung high-end at mumurahing cellphone, isa lang yung kita ko. Pero dahil natuwa sa akin ng bangko at good payer daw ako, tinaasan nila yung aking credit limit. At dahil nga nalaman nyo ng aking asawa, niyaya niya nga ako kumain para i-celebrate yun. Kung papanoorin nyo sa vlog, siguro ay napakadali. Magsaswipe ka lang at ibibigay mo sa tao. Syempre hindi, lahat ng ginagawa natin pagdating sa ating mga racket, pagdating sa ating mga pagkakakitaan, lahat yan ay risky. At ang reality ng buhay, ang mga sisira sa'yo ay yung mga hindi mo pa inaasahan na tao. Yung mga akala mo ang lalaki ng kita, yung mga taong nakasasakyan, yung mga taong ang gaganda ng mga pinopost sa Facebook, yung mga taong nasa business industry din. Hindi mo talaga maiisip na sa kanila ka pa mahihirapang maningil. Kaya pagdating sa negosyo, pagdating sa racket, basta ma-involve na pera, walang kaibigan, walang ay mayaman naman to, ay may negosyo naman to. Yan ang natutunan ko sa racket ko na ito. Basta may customer ka, kung anong ginagawa mo dun sa iba mong customer, gagawin mo din. Pantay-pantay lang ang customer. Kaya ako, kahit alam kong malaki yung negosyo niya, kahit alam kong may pera siya, magre-requirements ka, kailangan ko ng co-maker. Dahil syempre, habang tumatagal naman at habang natututo ka sa iyong field na pinasok, doon naman, totoong mas tumatalino ka at mas lumalakas ka. Kaya naman kung gusto mong pasukin tong field na ginagawa ko, kailangan mas maging matapang ka at mas maging stricto ka. Dahil ang pinakamahirap sa lahat talaga, unang-una ay ang puhunan mo ay utang lang din. Kaya kung susubukan mo magpa-installment at via credit card o utang ang gagawin mong puhunan, sisiguraduhin mo na yung isa-swipe mo ay kahit hindi mabayaran ng kliyente mo ay kaya mong bayaran. Kaya nung nagsimula ako sa racket na ito, sinigurado ko talaga na very light lang yung mga nare-release ko, yung tipong kaya ko talagang ma-survive kahit hindi nila ako bayaran. Dahil nga sa bangko ako umutang, hindi ko naman ma-explain yan sa bangko na tinakbuhan po ako. Ang lagi kong ipapaalala na kahit na anong field natin, huwag na huwag tayong magpapasira sa pera. At lagi nating aalagaan yung mga taong nagtiwala sa atin. Dahil sa sobrang hirap ng buhay, wala na tayong basta-bastang mauutangan talaga. Dahil syempre, meron kaming small win. Nag-celebrate kami kasama ng aking asawa. Hindi naman ako pumayag na wala ang aking pamilya. Kaya naman pagkatapos namin kumain, ay nag-drive-thru nga ako para pasalubungan sila. At nung nagpa-cravings nga ako, ay wala si Kuya Andoy. At nung nakita ko nga siya, ay di pinapili ko na nga agad siya. Kaya siguro talaga ako ay mayaman sa pagmamahal. Tsaka diba kung iisipin natin, sobrang simple lang talaga ng buhay. Basta lagi lang natin tatandaan, makontento lang muna tayo kung anong meron tayo. At saka na lamang tayo bumawi ng sobra-sobra pag kaya na natin. Huwag nating papalabisan para hindi rin tayo makasakit at makaapekto ng ibang tao. Lagi kong paalala pagdating sa material na bagay, kung hindi pa natin kaya ngayon, di wag muna. Dahil baka mamaya o bukas, kaya na. Isang paalala na huwag kang uutang ng material na bagay kung hindi mo kayang bayaran. Dahil yung inutangan mo ay naghahanap buhay lang rin. Mamaya ko nga sa inyo ichichika kung ano ba yung kahon na ibinigay sa akin ni Kapwa Jess. Dahil sobrang dami ko nang nagawa ngayong maghapon na ito at medyo madami-dami na rin ako nakain. Kailangan ko na nga ng shepu-apu. Dahil ang diskarte ko talaga dito, mas dinidisiplina ko talaga ang sarili ko ng pagkain sa gabi. Dahil kahit anong inom mo ng ganito, kung hindi mo tutulungan ang sarili mo, hindi rin naman magiging effective. Ang mga ganitong drinks talaga is to help us to lessen our cravings. Pero minsan kasi tayong mga nilalang,
lang, kahit busog na tayo, dahil masarap nga sa bibig, ayaw nating tumigil. Pero dahil nga dito sa Shepo Apo, mas nababawasan nga dahil nga busog na ako bago pa ako kumain. Tsaka yung fact talaga na namumusyaw ako dito ay salamat. Tsaka gustong-gusto ko talaga ang lasa ng Shepo Apo na ari. Pagkainom ko nga na rin, talaga namang kahit pagod na ako maghapon ay parang nagka-energy ulit. Talaga namang may pagsayaw pa eh. At dahil nga na-miss ko ang aking anaconda, nakipaglaro na nga agad ako dito sa kanya. Sobrang tamang-tama lang talaga ang pagdating ni Harrison sa buhay ko. Dahil sa kanya, dahil sa mga pinagdaanan ko. Kahit nakakaluwag-luwag at may extra na ako sa buhay, sinabi ko sa aking asawa na never naming babaguhin ang lifestyle namin. Pero syempre, kahit papano, gagaan at luluwag, pero hindi yung to the point na sobrang tataas yung mga expenses namin. Sobrang bobonggahan ng mga bagay-bagay kahit hindi naman kailangan. Dahil ang priority ko talaga sa buhay ay ang future ng aking anak. Kaya naman kahit ako ay kumikita na sa ibang bagay, ganun pa rin yung eagerness ko na magkaroon pa ng another source of income. Dahil naniniwala ako na walang permanente. Para kung mawala man yung isa kong pinagkakakitaan, at least meron pa rin akong fallback. Ganun talaga ang mindset ko ngayon, lalo na nga nung nagkaanak ako. At isa pa, hindi na mangyayari sa akin yung naubusan ako nung nascam ako. Yun ang pinangako ko sarili ko na hindi ako pwedeng ma-zero na ever in my life dahil nga meron ng anak na umaasa sa akin. Kaya ngayon, yung mga diskarte ko, kahit mabagal ang pagdesisyon ko, sinisigurado ko na mas wais ito at pang long term talaga. Pero alam niyo naman ang nanay na mayaman dahil giving talaga ang aking love language. Kahit nasa irang ako ng pagsisave ko, ng paghahanap ko ng mga other source of income, hindi pa rin nga tumitigil ang mga blessings na dumadating sa buhay ko. Kaya naman, hindi rin ako titigil mag-share, opo. At itong ang kahon na binigay sa akin ni Kapwa Jess, yes po, another cellphone na aking ipapamigay. Dahil alam niyo naman na nag-iipon talaga ako ng mga cellphone dahil gusto ko na maraming kapetals akong mapasaya ngayong taon na ito. Dahil ang laging sinasabi ng nanay na mayaman, wala ako ng mga meron ako ngayon kung hindi dahil ng pamilya ko at ng mga taong sumusuporta sa akin. Kaya naman, lahat ng blessings na dumadating sa akin ay hindi natin kakalimutan i-share. Aba naman. O siya, hanggang dito na nga lamang muna. Kung ikaw nga hindi pa nakatanggap ng pa-cravings sa ng yaman, ano ba ang ginagawa mo diyan? Basta huwag mo lang kalimutan i-share itong ating video at i-follow itong aking page. Siya ba naman? Sobrang thank you Lord sa araw na ito. Bukas po ulit ha!